Salamat po sa Panginoon dahil may mga bisita tayo ngayon at hindi po aksidente na kayo po nandito. Kayo po inakay ng Panginoon. Kanina pa lang sa higaan ay pinupulungan na kayo ay inakailangan makarinig ng salita ng Lord. Amen ba doon? So, ang tatalakayin po natin ngayon ay napakaganda. Lahat po tayo mapupusog. Matagal na o bago, lahat po tayo uwing taglay ang pagpapala ng Panginoon. So, ang title po ng topic natin ngayon ay Gracious Gift Unboxing. Hashtag, buksan mo kasi lahat. So, bakit yan ang bakit yan ang naging hashtag po ngayon? Paki-slide mo. Kasi naalala ko noon, pag bumibili kami sa Lazada ng tatay ko, bumibili lang talaga kami. Hindi namin binubuksan kung ano yung nakasama ng freebies. Ganon din kasi minsan sa atin ngayon. Ang tagal ng Kristiyano, ang dami pa rin guilt sa katawan. Kasi ang dami binabasa about sa salvation, pero hindi naman nauunawaan kung ano yung ibig sabihin ng salvation. Kung ano yung laman ng salvation, kung ano ang dala-dala ni Kristo, parang pag i-release mo to sa iba, wala namang pagkakaiba yan. Ang Jesus nyo ay Jesus din namin. Salvation is salvation. Tama naman. Tama naman yung i-receive mo yung pagkakaligtas ng Panginoon, yung gift ng Panginoon na libre. Tapos sasabihin mo, I am saved. Praise God. Yes, you are. Ligtas ka naman talaga. Kaya naiintindihan pa natin kung ano ang laman ng salvation, kung anong kapayapaan na ibinibigay ni Jesus. Kaya kailangan natin i-preach ito sa iba. Paki-switch mo, Alicia. Ang ganda ng sabi ni Charles Spurgeon dito, you may think you can live fine without Christ, but you cannot afford to die without Him. Pwede ka nga naman magpakasal sa habang buhay, na habang nabubuhay ka dito nang wala si Kristo, pero hindi ka po pwedeng mamatay nang wala si Jesus. Yan ang pagkakaiba. At tatalakayin po natin ngayon kung bakit kailangan natin si Jesus araw-araw. Kasi, tingin nyo kung bakit? Kasi dahil dito. Dahil mayroong impyerno. So, grabe ka naman. Hapon na hapon, ang preaching mo tungkol sa impyerno. Well, kailangan po kung hindi mo natin po pwedeng i-preach ang heaven kung hindi natin i-preach ang hell. Kailangan natin i-preach ang bad news muna bago natin dapat i-preach ang good news. Example, pwede ka lumabas dyan mamaya, tapos mangulbit ka. Tapos sabihin mo, ganito, brother, sister, alam mo bang mapupunta ka sa impyerno? Pero huwag mo namang iiwan ng ganun. Baka mamaya pag sabi mong brother, sister, alam mo bang mapupunta ka sa impyerno? Tapos sasakay ka na ng sidecar. Huwag mong iiwan ng hangin. Kawawa naman. Baka mamaya nakatingin ka pa. Lagot, impyerno. Hindi. Kailangan natin sabihin ng impyerno. Ano ba pa sinabi mo? Brother, alam mo bang may impyerno? At mapupunta ka doon? At ako din mapupunta doon. Pero ang good news, hindi na ngayon. Dahil may Jesus na. Amen? So, yun ang kailangan. Kasi paano mo i-preach ang langit? Kung wala namang impyerno, paano mo i-preach ang kaligtasan kung wala namang kahatulan? So, magkasama yan dapat. At yun ang puso ng gospel. Na hindi mo maintindihan ng may nag-preach kasi na iba, wala daw may ang Lord daw, ay mo pagmahal at hindi niya maaatim ang mga anak niya ay mapunta sa impyerno. So, hindi po totoo yun. Ang impyerno po ay totoo. Napaka-clear po ng Bible na hell is real. So, dito po sa verse ng Romans chapter 6, verse 20 hanggang 21, kung may mga Bible po kayo dyan, mas magandang nasusundan. Kung wala naman po, nandito lang sa ating screen. Ang sabi dito, noong malipit pa kayo ng kasalanan, hindi kayo sa cloud ng katuwiran. Ano ang napala nyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiyan nyo ngayon? Kamatayan ang ibinubungan ng mga iyon. Next verse. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at maging alipin na ng Diyos, ang natamo nyo ay isang buhay na banal at ang ibinubungan nito ay buhay na walang hanggan. Next verse. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung mapapansin po natin sa verse na to, ang sulat ni Paul ay nauuna ang pag-describe niya sa impyerno. Ang sabi niya, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala, lahat ay guilty. Then, tsaka niya binanggit, pero may good news. Mga kapatid, sabi niya gano'n. Kung ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, may good news tayo. Hindi ka na magbabayad, si Jesus na yung magbabayad.
So, bago po natin ituloy ang ating mensahe ngayon, ay inaanyahan po tayo na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos sa makapagaling sa lahat na lumalang ng langit at lupa. Maraming po salamat sa pagkakataon na ito na may nakasama kami na bisita. Loobin mo na ang mensahe mong ito ay makapagpalambot sa kanilang mga puso. Dahil ang kaligtasan ay hindi namin matatagpuan sa kahit kanino sa iyo lamang po. Maraming po salamat, Panginoon. Ito po ay samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So magpo-focus tayo ngayon sa free. Ano ba ibig sabihin ng free? Libre. So pag libre, wala kang pagod. Hindi ka magbabayad, wala kang gagastusin. Of course, libre na. So kailangan malaman natin kung saan klase ng free, anong klase ng free. Free for what? Madami yung free. Unahin natin yung free from the wrath of God. Nauunawaan natin, katulad na sinabi ko kanina, mayroong impyerno at ang impyerno ay para sa lahat. Simula pa nung nagkamali ang tao, nagkasala ang tao, ang impyerno, ang kahihinatnan ng bawat isa. Yun po ang totoo. Pero sa kagandahan loob ng Panginoon, siya na rin ang nagbigay ng kaparaanan kung paano natin, paano tayo makakaalis doon. Ang impyerno po, hindi impyerno dahil ang impyerno ay may apoy. Ang impyerno ay impyerno dahil wala doon ng Diyos. Kaya ang impyerno ay kawalan ng pag-asa. Hindi po totoo na kapag nasa impyerno ka, okay lang, kasama ko tropa ko, mag-iisiraman na lang kami ng electric fan. Wala pong electric fan. Kung hindi po natin tatanggapin si Jesus, lahat po tayo maipupulalo doon sa impyerno. Kaya alam nyo, nung ipinako sa krus, sino alam dito yung 7 last word? Ano sabi niya doon? Nung nakapako siya sa krus, my God, why have you forsaken me? Doon ipinapakita kung gano'ng kalayo na ng Diyos sa tao pag nasa impyerno ka na. Kasi ang dami nagtataka, para sasabihin ng Diyos yun, oh my God, why have you forsaken me? Tandaan po natin, ang kasalanan natin, taglay ni Kristo ng mga panahon na yun at nagmamanig sa kanya ang pagiging tao. At nararanasan niya po ang impyerno sa panahon na yun, sa pagkakatawanan ng Diyos sa krus. At yun po yung ipinagpupuri natin ngayon, ang kabaitan ng Panginoon, at hindi dahil sa Kanya, wala po tayo dito ngayon. Sa John 3:17, ang sabi, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng pakusang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Una pa lang, hindi mo kayang sundin ang standard ng Panginoon. Kailangan may magbayad. At hindi mo mababayaran. Wala kang maibabayad na miskinano. Walang pamalit sa kaligtasan. Kaya kailangan may magsasakripisyo. Sinong nagsakripisyo? Si Jesus Cristo. Siya yung judge, nakahatol sa hindi naniwala sa Kanya. Siya rin yung judge, God, na nag-aabot ng kamay sa'yo. Natinunod natin lahat ngayon. Hopefully, mga bisita, mahipo ni Lord ngayon dahil dogmatic man sabihin, pero ang kaligtasan ay kay Kristo lang matatagpuan. Noong mga panahon na Old Testament, alam nyo kaya sinabi ni Jesus, ang daming gustong makakita nito, mga hari, mga propeta, pero sa inyo ko lang ipinakita, sinabi sa mga disciple. Kasi ng Old Testament, napakahirap po gumalaw. Kaya po na-invento yung 632 spots para lang hindi ka magkasala, ipepensing yung loob. Kailangan mo mag-alay ng hayop, ng dugo. Kaya lang, ang dugo ng hayop ay hindi nakakalinis sa tao. Pwede mong i-alay ngayon, nakukuha po ba? O inaantok? Mamaya na po tayo matulog pag-uwi. Parang malungkot lahat eh. Parang kung miss na nyo na si Pastor Buboy, ano po? March. Papalik ko sa inyo. So, ayun, sa mga unang panahon, nag-aalay ang tao. Binibigay sa pare, at hindi nakakalapit ang tao noon. At hindi sigurado na napatawad ka na. Kasi pwedeng mamatay ang pare sa pagpasok sa loob ng templo. Kaya nangyari, dahil walang makapasa, walang makalusot, walang papasok, walang makapag-worship kay Lord, dire-diretso. Kailangan ng alay, ang habang buhay na alay. Sabi dito sa Hebrew 10:8-9, sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito ihahandog ayon sa kautusan, ayon daw sa law of Moses, kailangan may handog. Sa kanya dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban sa ganitong paraan. Inaalis nga ng Diyos ang unang handog.
at pinalitan ng handog ni Kristo. Tinapos po yung paghandog, katawan na po ni Kristo ang inalay para po sa ating lahat. At pag naintindihan po natin kung anong klase grasya meron, kung ano pong libre yung meron, doon po tayo mag-i-start na mabago ang buhay. Ang dami nagtataka, bakit kapag ka-Christian, parang wala namang nagbabago sa buhay ko? Palagi pa rin ako magagalitin. Palagi pa rin kami nag-aaway ng boyfriend ng girlfriend ko. Palagi pa rin kami nag-aaway ng asawa. Naka yung asawa na. Hindi ko wala. Alam niyo kung bakit gano'n? Minsan kasi pinipilit natin na maging righteous sa harapan ng Lord. Hindi natin hinahayaan na kumilos ang Diyos para sa atin. Pinipilit natin, hindi natin alam. Kaya pag nagkakasala, ganito ang sabi, hindi ko lang, mapapatawad pa ako ng Diyos sa ginawa ko, tagal kong lumayo. Ang dami po namin kapatiran noong matagal na panahon. Ayaw na lumapit. Kasi daw bakit? Tagal kong nawala, hindi na ako kilala. Ay iba yung anak niya pag nagsilayas, bumalik after 10 years, hindi makilala. Kilala. Ang anak ay mananatiling anak. Yeah. Ngayon, ito si Jesus, para sa mga bago. Nag-aabot ng kamay sa atin. Namamagitan sa atin para sa Diyos. Para makapag-worship tayo ng maayos sa Lord. Under one of freedom yan. At yung pagpapala, hindi natin mag-block. Mamatay ka man ngayon, secure. Kaya nga tayo Kaya tayo nagkatawag doon yung mga St. Peter. Nagtataka nga ako. Nag-i-invest sa St. Peter. Wala namang masama. Okay lang yun. Practical, speaking. Pwede yun. Pero nag-i-invest ka sa isang bagay, hindi mo naman din malalaman. Nakuha mo, hindi. Bakit hindi ka mag-invest? Sa eternal life. Kung mamatay ka man, mabubuhay ka ulit. Ang maintindihan ko, ano pa sinasabi natin dito ngayon? Ulitin ko po. Ang impyerno po ay totoo. Ang langit ay mas lalo pong totoo. Ngayon, ito madalas na tanong. Para pong masagot na sa ating lahat. Bakit nga naman yung Jesus nyo? Wala naman siyang sinabing Diyos. Wala rin naman siyang sinabing hindi siya Diyos. Bakit yung Jesus nyo, kung talagang Diyos yan, nangangatin, namamatay, nangantok, natutulog, kumakain, umuuhaw, umiihi, lahat na lang, excuses lang doon. Para kung malaman natin kung bakit ganun, ay sinulat din po sa Romans 8:3. Babasahin po natin. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Hindi kayang ito pa rin ang kautusan. Hindi ka lulusot. Isinubo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, natulanan niya ang kasalanan umaalipin sa tao. Kinakailangan na maging tao ng Diyos. Dahil sa katawan ng tao nagkasala, doon siya tutubos. Yun ang tutubos. Ayon sa wangis ng Diyos. Hindi mamamatay ang Diyos. Hindi mamamatay po ang Diyos. Dahil ang Diyos po ay hindi saklaw ng kamatayan. So kung tao lang, tayo po'y mag-uwi na. Dahil po ang pananampalataya natin ay in vain. Walang katuturan. Bakit walang katuturan? Kasi hindi pwede magbayad ng kasalanan ng tao. Wala. Ang tao ay nagkasalat na dumi. Paano matutubusin ng isang tao lang kung siya'y madumi din? So para maintindihan natin lahat ng pagiging Kristiyano natin, naniniwala tayo na si Jesus ay 100% tao at 100% Diyos. Wala naman sa akong iba. At hindi po kailangan pinagtatanungan. Kasi naalala ko, nagkukwentuhan kami kahapon sa meeting. Ang dami nun. Yung mga panahon na matatagal na, ang daming kaaway. Especially sa Bible study. Alam niyo kung anong pinagtatalunan? Dapat ba namin sundin ang Pasko? Dapat ba namin sundin ang bagong taon? Dapat ba namin sundin ang November 1? Yan ay trabaho ng pagano. Wala namang masama kung susundin mo yung Pasko. Ang Pasko, ang diwala niya yung pag-ibig. Kaya Kristiyano, dapat araw-araw Pasko. Dahil dapat araw-araw umiibig. Tama? So hindi na dapat pinagtatalunan yung mga bahay. Kaya nung napakaganda po ng Bible. Akala ko nung una boring, pero sana po basahin natin lahat. Ang daming revelation sa loob ng Bible. Sa lahat po ng libro, siya po ang hindi natapos dahil ang Bible po salita ng Diyos at ang Bible po buhay.
So, tapos na po tayo dun sa isang freedom, punta po tayo dun sa kabila para maintindihan natin kung ano ba yung kauna yung binigay. Ito ba yung salvation lang para maghirap ako at sundin kung ano yung pinag-uutos, kung ano yung magtiis hanggang sa wakas, hanggang sa magkagutom-gutom ako. Yun ba yun? Di ba meron tayong mga patuhan minsan ng verse na gano'n? Ang magtiis kapatid hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Katiisin mo yung gutom mo, mamaya ka na magtanghalian sa hapunan lang. Hindi naman gano'n. Lalawsin namin si Jesus na gano'n. Di ba? Ayan, free from guilt, move on na. Grace era, panahon na ng grasya. Hindi na po natin kailangan mag-alay. Sinabi ko kanang yan. Bakit hindi na natin kailangan mag-alay? Sobrang hindi po mapapantayan ang dugo ni Kristo ang kasalanan ng tao. Kaya po siya nabuhay ulit. Kasi ganun lang yung kasalanan ng tao nang namatay siya. Pura na. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Upang maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ang daming nagtatanong, ang kaligtasan ba ay nawawala kapag nagkamali ako at dadapat? Ang daming tanong. Saan tayo pinalaya? Sa guilt. Parang kung sinabi na, mutik naman ang dugo ni Lord. Isang pagkakamali mo lang ay kailangan mo isang tao sa krus. Hindi po. Isang beses lang siya mamamatay, isang beses mo lang kukunin ng salvation mo, ang gagawin mo na lang lumakad kasama ang liwanag. Sinabi sa verse, napakalinaw. So, tatanungin ngayon, ang kaligtasan mo ay nawawala? According sa Bible, ay hindi. Paano nawawala ang isang bagay na hindi mo pinaghirapan? Paano mawawala ang isang bagay na binigay sa'yo ng libre, hindi mo naman binayaran? Sino nagbayad? Walang sumasagot, inaanto. Sino? Jesus Christ. So kasi masyadong namin misconcept, yung once saved, always saved. Alam mo ba, doctrine yan ng ibang mali yan, pagano yan, pagano. Hindi. Pag sinabi mong once saved, always saved, mapasok sa John 3:17. Ngayon, ang naging problema dito sa doctrine na gano'n, masyadong dumumi. Ang ginawa, once saved, always saved, sumusaw ka lang sa dugo ni Kristo, tapos pwede ka na uli umalis, huwag ka na mag-church. Hindi po gano'n sabi. Sabi niya, parang sinuturo yung ganyan. Siguro para magkasala kami kasi once saved is always saved, according sa John 3:17. Paano naman yung ang pananampalatayang walang gawa ay patay? Simple lang po natin. Hindi ka po gagawa ng mabuti para maligtas ka, dahil walang mabuti sa'yo. Gumagawa ka ng mabuti dahil ligtas ka na, nasa iyo na si Kristo. Yun po ang totoo. Hindi mo kailangan pilitin, bakit hindi ako bumabait kasi nagsasama na ako. Dapat marunong na ako magbigay, marunong na ako mag-tithes linggo-linggo, bakit hindi ko rin makakapag-tithes? Mag-tithes ka mamaya. Di ba? Hindi, automatic yun. Nakilala nyo si Zacchaeus? Kung gaano katindi yung exaggerated talaga eh. Sabi niya, sige po, mga 4 na beses kong ipapalit. May nag-utos ba? Wala nag-utos. Sabi ni Jesus, ngayon din, ang kaligtasan ay pumasok sa sambahayan ng Diyos. Tignan ng Holy Spirit, wala kang effort para lumayo. Ang gagawin mo na lang, tingin ka kay Jesus. At lahat yun magagawa mo. Yan ang naging problema sa akin yun. Kaya harap ko magdasal sa gabi. Kasi sino ba namang tao ang hindi makakagawa ng magkakaruli, hindi makadadapa? Nadadapa. Gagawin ngayon ng Satanas, yun na lang ang kaya niyang gawin eh. Kasi lahat tayo save eh. Ang gagawin na lang niya, wala na siyang magagawa. Ang gagawin niya na, i-deceive ka, alam mo, hindi ka dapat ng gano'n. Kasi ikaw naman, manghina, akala mo yung salvation nawawala, at pinaparahas ka ni Lord, makikinig ka. Anong mangyayari yung sunod? Lalayo ka ngayon sa pananampalataya mo. Tulad na sinabi ko ng Biyernes, ang lost at, ano sabi ko, lost tsaka left. Magkaiba po yung words. Pag sinabi mong lost, hindi nawawala. Nasa iyo yan. Nakatikit. Pag sinabi mong left, may problema ka. Ikaw nang iwan. Iniwan mo yung pananampalataya mo. So, save ba yun? Napakalino ng Hebrews 10. Ang tumalikod ay wala na. At yun ang ginagawa ng kalaban. Didiktahan ka ng puro mali ginagawa mo. Kasabihin ka, ito yung pas mo. Hindi ka na maliligtas. At ikaw makikinig. Dahil hindi ka na nagbabasa ng Bible. Lalayo ka na. At ikaw ito malikod na. Tawag sa'yo ay backslider. Ako po, anong gagawin natin? Meditate the Word of God. Araw-araw. Pagdasal. Pagpasalamat ng kaligtasan. Walang
pagmamahal na magsasabi sa yung ganito. Anak, gusto ko perfect ka. Yeah. Pero kung hindi ka perfect, my love you still remain. I love you forever. 3 times a day, 24/7. Alam niyo mga babae, pag pinakita kayong boyfriend na ganyan kasi hindi magmahal, ikutin niyo na. Bihirang-bihira yan. Pero technically speaking, walang ganun. Diyos lang yun. Diba? I love you at your worst, at your darkest. Grabe. No, Arian. Welcome back, Arian. At si Arian ay nandito na. Hindi ko alam ba't yung nagtabi. May plano ako eh. Hindi ko alam ba't sila nagtabi. So yun, mapapatawad ko pa ako. Nawawala pa kaligtasan. Papabasa natin yan next verse. Ephesians 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Napakalinaw ng verse. Wala kang ambag. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki kung sino man. Wala kang karapatang bubus na sa kapwa kapag nagkakamali yung kapwa. Kasi yung kaligtasan na kinuha mo, na binigay sa inyo, Lord, kaligtasan din na kinuha niya, kung meron din siya. Arami natin, at ako man din ay naging ganon, at sa kabahitan ni Lord, ulit tayo binabago, condemn kami ng condemn. Akala namin yung kasalanan ng isa ay hindi kapareho ng kasalanan namin. Di ba? Meron. Ang buti-buti ng puso, magbibigay ng Lord, thank you, nakakapagbigay ako ng sweldo ko. Pero kung nasa likod ko ang damo, tingin niyo ba sino ang kakalagdan ng Panginoon? Baka yung nasa likod mo pa. Nagbigay ka pa, manunumbat ka rin pala. Ganun na nangyari na, di ba? Dinali ka ng Pharisee, sabi ng Pharisee, salamat, di mo ko ginawang nangangalun niya. Magnanakaw at katulad niya ang maniningil ng buwis. Subalit yung maniningil ng buwis, pinupukpok, hindi dibdib. Sa pagkakataong pinupukpok, ay babae lang ang gumagawa. Pag ginawa ng lalaki yung masilbi, pag hindi sino, kaya siya pinatawad. Ako po, kung tayong hahatol, at pairalin natin ang grasya. Hindi natin tayo magmahal ng kapwa natin. Kung wala ang pagmamahal ng Lord at hindi natin nakikinulan ng grasya. At dapat natin alamin kung ano ba ang salvation. Para kasi ng salvation, save ka ngayon, bukas hindi na, nagkamali ka, para nasaan ang pagmamahal doon? Libre, tapos kung nagalit, binawi. Binawi ba? Regalo sa gusto nyo makita kung anong point of view ng Grace? Gumawa lang ako ng maiksing. Yan. Yan ang Grace point of view. Tama naman eh. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Susunduin ka, kasi siya yung way. Tama to. Pero ang Christian point of view, yung medyo hindi na nagpapasa ito. Ano pa nga nangyari, sinundo ka lang. Tapos nahayaan ni Jesus tumawid ka. Pag nahulog ka, bahala ka. Basta ako, binigtas na kita once, okay na ako doon. Hindi naman ganun ang sabi. Ang sabi daw, kung lumalakad sa ilaw, hindi na lalakad sa kadiliman pa. So pag nagkamali ka ba, wala na. Saan ka ba lumalakad? Sa ilaw, sa dilim. Sino ba tinitignan mo? Sakripisyo mo, yung kabahin mo, kabahin na ni Jesus. Kabahin na ni Jesus, o lakad lang. Yun lang yun. Ako ko ba yung illustration na hindi sa magaling sa drawing eh? Yeah? Ayan, ganyan minsan. Kaya minsan yung guilt natin ay papasa natin sa iba. Base sa pagkakaunawa natin. Diba? Lugi eh. Lugi yung mga nagpapasa ng verse na isa lang. Naliligaw. Tignan nyo to yung mga matanda noon. Kung anong tuturo, babanggitan kayo ng Diyos. Hindi lahat nang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa karyan ng langit. Siyempre, matatakot ka. Diba? Kakabahan ka. Gagawin mo ngayon, gagawa ka ng mabuti. Pag gumawa ka ng mabuti, anong nangyayari? Kaya ako gumagawa ng mabuti, bakit? Para maligtas. Paul. Yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. Ang akala ng kalooban ng Ama, paggawa ng kabutihan. Pagod malinagan. Tapos, iiwanan ng mga ngaral ng ganun. Dito lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon.
ay papasok sa kahalagang langit. Mapapaisip ka ngayon, baka ikaw ay tinitira. Tapos hindi na sinabi kung ano ba yung will. Sabi, yun lamang daw sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ano yung will? John 6:40. Sapagkat ito ang kalooban ng Ama, ang sumampalataya kayo sa anak. Faith. Ang simple. Pag hindi ka sumampalataya, patay. Natalunod. Huwag kayo malungkot. Save tayo lahat. Palapakan mo. Yan nangyari. Pagka pinilisan sa Kristiyan na bago. Tapos pag nagkamali, ang resulta, backslide, gagawin. Nangyari sa akin dati. Pagkagawa ko ng kasalanan, gagawin ko, sabi ko, Lord, magbibigay na lang ako malaking tithes, 30%. Nakita mo yan. Papalitan mo ng kabalitan na hindi naman papasok sa standard ni Jesus. Dahil nakagawa ko ng kasalanan, 30% ng tithes ko, may ko. Sa makatuwid, bumalik ka sa pag-aalay. Tama. Tama. Nagiging sin conscious tuloy lalo ang kapatiran. Kakakontempt din ng kapatiran. Tirahan. Pag-uusapan si kapatid na ganito. Pag kumakanta si kapatid na ganito, hindi pumipigit. Hindi siya pinamumugaran ng Holy Spirit. At kumakanta, hindi siya kumakanta, hindi kumakalakpak, hindi siya ligtas. Pag nagpipreach tulog, hindi siya ligtas. May tulog ba? Wala. Nagkamali si kapatid na ganito, hindi siya ligtas. Diyan galit na galit si Isa sa mga panahon nila. Hypocrisy. Ang daming hipokritong pariseyo na yun ang kadalasan niyang pinapara. Wala tayo sa posisyon para sabihin natin ligtas o hindi ligtas. Kunyari, may kapatiran tayo na nawala, nakapagmura bago nawala. Sabihin natin, hindi siya ligtas, nakapagmura siya. Sayang ang blood of Jesus. Nagmura lang pala, hindi naman ligtas. Hindi ko sinasabi magmura kayo, ha? Baka, ay, yung preaching na, dapat magmura, okay lang daw. Walang ganon. Diba, nagiging, alam niyo si Paul, ganyan din ang sabi ni Paul. Nagkaroon siya ng pagkakataon na, nagkaroon ng isa sa sulat, no, sa Romans 7:14 hanggang 25. Yung hirap niya sa pagsunod sa Spirit, sabi niya, gusto kong gumawa ng mabuti, pero pag gumagawa ka ng mabuti, andyan yung kasalanan. So, hindi na raw siya yung gumagawa ng kasalanan. Yung nananalay na yung nakasalanan sa katawan niya. Hanggang nandito ka, matatapilo ka. Maniwala ka. Kaya si Jesus nagpunta dito kasi lagi kang ganun, lagi kang ganun. Ang panghahawakan mo na lang, pananampalataya na ikaw ay niligtas na. Hindi para magkasala. Pag naintindihan mo ang grasya, ikaw na rin mismo ang gagawa ng mabuti. Yung budhi mo uusig sa'yo, grabe yung Lord. Kahit anong kasalanan ko, mahal na mahal ako. At mamahalin ko siya pabalik. Paano mo siya mamahalin pabalik? Mahalin ko raw yung kapatid mo. Amen? Yan, sabi sa Hebrews 10, sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap. Magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Sa malinaw na sa atin, magpakailanman forever. Diba? Wala nang kailangan linisin. Kaya pagka nagdasal, ganito kadalas, sasabihin, Lord, nagkasala po, mali akong linisin ang dugo mo. Linis ka na nga eh. Baka sabihin, pwede, nagtuturo na huwag nang humingi ng tawad sa Lord. Hindi, kailangan humingi ng tawad sa Lord. At yun ang pribilehiyo na nakakahingi ka ng tawad na wala ng hayop. Sa pangalan ni Jesus, Lord, ako ay patatawa. Amen ba? Amen. Ito na natin yung pribilehiyo. Pwede naman mawala talaga yung kaligtasan talaga. Kung sa'yo galing. Diba? Hindi ko naghirap, mawawala mo. Paghihirap ko pala eh. Pero pinag-uusapan kasi natin ngayon, salvation. Sa loob ng salvation, eternal life. Sa loob ng eternal life, eternal hope. Sa loob ng eternal hope, eternal forgiveness dahil sa eternal sacrifice. Eternal love from the eternal God. Amen? Pag nawala, hindi eternal pag nawawala. Galing sa Diyos, ang Diyos ay walang hanggan. Wala nagaluhan walang temporary. Hindi pwedeng mangyari yun.
Sa dalawang bagay, ito na lang ang puhusgahan ng Panginoon. Alam niyo kung ano? Rejecting Jesus. Denying Him as your personal Savior. Wala pong requirements. Wala pong requirements. Faith lang, tanggapin lang si Jesus. Ang kamay nakaabot, hawakan mo lang. At sabihin mo kailangan mo siya. That's it. Safe lang. Hindi ko kailangan sabihin magpakabait ka pagkatapos. Walang sinabi si Jesus na gano'n. Spirit ang magdidikta sa'yo na kailangan mong maging maayos. At hindi mo paghihirapan. Huwag mo pahirapan ang sarili mo kasi dadalhin ka niyan sa guilt. Yan, ang daming tanong. Hanggang lo, kailangan mo pang i-follow. Diba? May mga sagot eh. Kailangan mo pa bang sundin yung Ten Commandments? So, tapos na yung pagsunod sa Ten Commandments. So, mali ka kapatid. Sabi ni Jesus, hindi siya naparito upang sirain. Nabasa niyo yun? Di ba? So, ibig sabihin, may mga turo pa, o tamo sabi, hindi niya sisirain. Ibig sabihin, kailangan natin sumunod sa law. Ibig sabihin, pinahigpit daw ni Jesus. Hindi niya pinahigpit. Basahin natin sa Matthew 5, 17-18. Yan, yung free from the law, then next. Ayan yung sabi niya. Ayan yung namin misinterpret eh. Huwag niyo kakalain na naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan. At ang mga propeta, naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ayan na, pag binasa na yan, okay ka mo na, tinutupad niya. So, dapat tuparin din natin. Yun, di ba? Tapos babasahin mo yung sunod, ito yung magpapatindi. Tandaan nyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kasabihin sa'yo, kita mo, magugunaw ang mundo. Kailangan sinusunod natin yung Ten Commandments. Hindi na uunawaan yung text ko na binasa. Anong sabi? Hindi raw mawawala yung bisa ng kautusan hanggang hindi natutupad ang lahat. Ano yung lahat? Next verse. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ang kaganapan ay kamatayan niya. Nung namatay siya, sira na ang law ni Moses. Nakuha. Baka mamaya, hindi na naman natin yung box, ganun lang. Nakuha. Amen? Wala nang law, tapos na. Ngayon, pag tinanong, kailangan mo pa bang sundin yung law? Sabi rin ni Jesus, kung ang pagsunod sa kautusan ay katulad ng pagsunod ng Pariseo, hindi kayo papasok sa karya ng langit. Dahil puro kayo, hipokrito. Akala nyo, papasok kayo sa langit sa pamamagitan ng mga gawa nyo, hindi. So, hindi na. Alam nyo, kung ano isang law, ibinigay. Anyone, may damit, libre. Binibenta namin. Anong law? Wala. Isang law na lang, pinanta na yung marami. Asbel ako. Trisha. A new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciple if you love one another. Malalaman daw ng Kristiyano ka kung kaya mo umibig, kaya mo magpatawad. Tapos next verse ulit, Trisha. Sabi, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman nyo gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, love. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, love. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano yung utos? Pag-ibig. Papalutin mo yung law. Pag may pag-ibig ka, kaya mong sundin yung law. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, I love you. Ang hindi mo sabi, kukunin na lang. Ba't di kasi kayo nagtabi na nagkaan? Isa na mas masarap. Okay na? Ano, may sinagot na ba dyan? Wala. Meron na. Ha? Ngayon ito tanong, para sa mga bago. So, paano ako magiging mabait sa harapan ng Lord? Gusto ko maging mabait sa harapan ng Lord. Simple lang. Umamin kang hindi ka mabait at kailangan mo si Jesus. Tapos na ang usapan.
Sabi na, sa verse, next verse, Alicia, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Wala sa atin ang katotohanan. Sinungaling daw tayo. Sinabi natin wala tayong kasalanan. Hindi naman yung totoo. Meron tayong lahat. Subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patawarin tayo ng Diyos sa mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Parapakan na natin ang mga ito. Ayan yun. Basta sinabi niya siya'y tapat at matuwid, hindi ka ba natatapos humingi ng tawad, napatawad ka na niya. Katulad na nangyari doon sa prodigal son. Tagal na wala. Hindi na kailangan lumapit. Tinakbo siya ng tatay niya. Hinahit-halikan. At nagpahanda. Kaya huwag tayong magkukundina ng ibang natin. Kapatid na wala. Sasabihin mo, ang buhay niya ay wala ng silbi. Dahil siya ang backslider na. Ganyan din ako dati. At sa biyaya ng Panginoon, nabago panahon natin. Next! To worship our Lord. Ito lang yun. Nung una, hindi ka makakatalayo sa Lord. Hindi mo pwedeng makita, mamamatay ka. Si Moses nga, hindi naman niya nakita. Yeah? Tapos, alam niyo nung unang panahon, yung alay ang magbibigay ng pare. Di ba? Alam niyo ba yun? Yung pare lalagyan ng tali. O wala, nabipictureon nyo. Imagine nyo, para kumana naman yung mga creativity natin sa utang natin. Lalagyan ng tali. Papasok para maghandog. Kaya siya may tali, para pag namatay siya, kumalembang yung bell, hihilahin na lang siya. Bakit siya mamamatay? Depende sa alay niya kung matanggap-tanggap. Kapag hindi yung natanggap, patay yung pare. Dahil ba na lang Diyos, bawal marumi sa loob. Nakukuha. Imagine nyo ngayon, andun tayo sa pagkakataon na gano'n. Tapos inutusan ka, Kuya Willie, pakidala mo nga itong minuto. Kunyari gano'n. Hindi naman pala katanggap-tanggap yung alay mo. So si Kuya Willie, hilahin ko na lang. Wala na si Kuya Willie. Nakukuha. Ganun ka ba na lang Diyos? Ganun tayong kadumi. Ano, nakukuha natin yung ganun kadumi ang tao. Uulitin ko. Ganun kadumi ang tao. Gusto ko lang itiin para mas maintindihan natin na walang nananalitay na malinis sa atin nung wala sa atin si Kristo. At ang kaligtasan mo, titignan na lang si Jesus, hindi na kasamaan mo. Pagpasok mo doon, isa lang ang sasabihin sa'yo. Isa lang sasabihin ni Jesus. Tay, akin yan, pasok. Yun lang. Ayaw mo ka. Talo ka pa doon. Ayaw na, iilahan mo na si Emily, di ba? Pero hindi na mangyayari yung Emily. Sample na lang. Wala na matao. Ngayon, pinaltan yun ng guys. Sabi sa next verse. Yan ba? Matthew 15. Muling sumigaw, nakapako sa krus na to ha. Muling sumigaw si Jesus ng malakas. Siya'y nalukutan ng hininga, biglang nahati ang tabing ng templo. Kurtina yun. Doon papasok yung pare sa tabing na yun. Kaya may tali, baka patay, hindi ko pwedeng bumutin, patay din ako. May kurtinang malaki ha. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Niyanig ang lupa, nabiyak ang mga bato. Hindi yan napunit man lang ng propeta, mamamatay din ng propeta. 7 last word, uling sinabi niya, it is finished. Naganap na, tetelestai. Malaya na kayong makakaharap sa Panginoon at makakapag-worship na yan. Yun ang grace. Tigil na natin yung kapatid, bawal kang pumasok dito nang hindi nakakurbata. Hindi ganun ang sinasabi ni Jesus. Isa pang verse. Biyak na yung kortina, ang laya-laya na natin. Declare na tayo as children of God. Di ba sarap? Masarap ba? Ba't parang hindi kayo masaya? Kaya nga mga kapatid, kayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan. Dahil sa dugo ni Jesus, binuksan niya. Yan eh, piniyak niya na yung symbolism ng yun.
Binayak niya para sa atin ng isang bago buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito ay kanyang katawan. Jesus lang, sapat na, wala nang alay-alay. Titingin ka lang doon kay Jesus sa cross kung paano ginawa niya. Kung nalalamig ka, ito lang ang susi niyan. Kung naglalamig ka sa pananampalataya, para lang din yung asawa na yung pinapayo ni Papa Jack nung araw. Balikan mo kung saan mo unang namit ang girlfriend o boyfriend mo at muling magsisindi ang pag-ibig ng dalawa. Diba? Ganun din. Balikan mo kung saan ka unang nagkamali at doon ka iligtas ng Lord. Saan? Nag-reveal sa iyo ang Lord na siya kung kailangan mo unahin. Okay? Babalikan mo na kung saan ka first na in love. Saan ka na kinuha? Saan pagkakataon? Anong klaseng problema? Yeah, hindi ko alam, ba't natatawa tatay ko? Hindi ko alam. Sana. Kayo man ay umiibig. Ikitnaan niyo ang Panginoon. Alam mo naman. Ano yung sinasabi ko? Hanggang ngayon, hindi natin alam. Nasa grasya tayo, pero magbubuhay sa loob. Bakit ganun? Kailangan nakakurbata, kailangan walang drums, kailangan walang kailangan paluin. Pag teacher ka, kailangan mong paluin ng mga bata para sila yung matuto. Kailangan bago ka mag-baptize, kabisado mo ang verse. Wala akong sinabi si Jesus na gano'n. Pag pumunta ka sa langit, tanungin mo si Pedro, Pedro, ano yung John 3:16? Ewan ko, ano yun? Wala naman John 3:16 nun eh. Pag sinasabi nila yung kasulatan, diretso, walang John 3:16. Yan, para i-require mo, dapat bago mabautismuhan, sulado niya yung Exodus. Kahit sabihin mo kay Moses, di alam yun. Alam mo yung Exodus, Moses? Hindi. Once nas tahimik yung Bible sa ganon, huwag masyadong dogmatic. Titignan natin, love. Ilang ang paiiranin. Ito ba'y makakabuti sa kapwa o sa kapatiran? Kung makakabuti, gawin mo. Susunod ka sa law, gusto mong balutin ng pagmamahal, gawin mo, mas maganda. Gusto mong sauluhin ng Bible para mapapagbulay-bulayan mo araw-araw, makalaban sa tukso, maganda rin. Pero parang i-report mo ang isa na hindi kailangan mabautismuhan dahil kailangan muna niyang magsaulo at ang mga bata ay kailangan disiplinahin sa pamamagitan ng palo, walang kanyang katuruan. At kapag kanya ng turo, nililihis mo ang turo ni Kristo. Yun ang totoo. At ang turo niya, peace, love one another. Ngayon, eto yun. Sabi niya, bakit ngayon may mga ganyan ng klase ng kasubuhan, bakit may mga ganyan na? Yun ang grasya. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians, tingnan niyo sabi niya sa 1 Corinthians 10:31, para lang maintindihan natin. Hindi naman nagbawal ang Panginoon para sa kalulugod niya. So whatever you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Kung sa tingin mo nakakapaglingkod ka sa pagpalo ng drums, ipalo mo ng malakas. Amen? Asan yung drummer natin? Nawawala. Kung sa tingin mo nakakapaglingkod ka sa pagbirit, bumirit ka. Yun ang peace. Yun ang freedom. Nakakapag-worship ka sa Lord. Puso mo titignan, hindi yung boses mo. Puso mo titignan, hindi yung drumstick. Puso mo titignan, hindi yung kung magkano ibibigay mo. Pero dahil mahal mo ang Lord, ibibigay mo ang nararapat sa Kanya. Sana naman natin sa Mexico talakayan kung anong klaseng grasya ang pinagkakaloon sa atin ng Panginoon. Maaaring sa ngayon, maraming may problema sa atin. Problema sa bahay, problema sa pamilya, problema sa Monday, kung sino makakatid, maganda ba o gwapo, sino makakasawa. Meron ako ibibigay sa inyo isang ilustrasyon. Tanongin nyo, ano sabi niya? May problema daw siya. Sabi niya, kuya, nagpasawa ko may kusuhan. Tapos ang sabi niya sa boss, malaki ang problema ko. Pero ipaglalaban ako ni Lord. Amen ba doon? Ano yung problema niya? Ano yung problema niya? Hanap ka din sa 14. Tapos yung boss niya, malaki ang problema ko, pero ipaglalaban ako ni Lord. Magagalit pa kayo sa akin pag sinabi kong hindi kayo ipaglalaban ni Lord. Kung yun ang pananaw ko. Siyempre, magagalit kayo sa akin. Grabe ka. Ilalapastangan mo ang Holy Spirit. Para po paliwanag ko sa inyo, hindi na po kayo kailangan ipaglaban ng Diyos. 2,000 years ago, nung siya po'y namatay at nabuhay, siya po'y nanalo na. At dahil anak ka ng Diyos, dahil kay Kristo, ang panalo ni Kristo ay panalo mo.
kahit hindi ka na niya kailangan ipaglaban. Hindi ka na niya kailangan ipaglaban. Ang gagawin na lang niya sa problema mo ay mag-supply ng lunas according sa pamamaraan niya. Kaya kahit anong dilim na mangyari sa buhay mo, panalo ka pa rin. Amen? Amen. Kaya, sabi nga niya, walang makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi dun sa next verse natin, Tisha, hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay. Panalo na. Wala nang kailangan paglaban. Walang matatalo, lahat panalo. Sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Next verse. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Next verse. Ang kataas-taasan o malalim-laliman o alinmang nilalang ay hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Faith lang, Jesus lang malakas, Jesus lang tayo kakapit. Ang sabi niya, para mag-iwasan na natin yung pagpapato sa sarili natin ng makasalanan tayo, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sabi, follow me. Lakad ka lang. Kahit anong mangyari, lakad ka lang kung magpalit ka sa away. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Hawak-hawak ka nila, hindi ka mawawala. Hawak ka na. Wala na. So, para sa mga bisita natin, sana'y naunawaan natin kung ano ang grasya ng Panginoon. Panginoon lang makakapagligtas sa atin, si Jesus lang makakapagligtas sa atin. At hindi tayo pinigilan mag-enjoy. Kung para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, gawin mo. Do it for the glory of God. So gusto ko po magpanyaya, gusto ko po na anyahan ng praise team natin na tulad ng sabi ni RJ kanina, napakagugwapo at napakaganda. Ulitin po, napakagugwapo at napakaganda. Ulitin po ulit. Gwapo at maganda. Lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay pagtikuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Sa paglapit nila ay patuloy na pagpalain, patuloy na ibigay ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, patuloy na sila ay kakakalami. Nang po kayo lubusan ng tatalikuran ng kasalanan, tatatuan ng pangyarihan ng katiliman, at tatanggapin ng kalayaan at kapangyarihan ng ibigay ng Diyos, upang iwasan ng masama at walang katarungan ng kanilang. Ipinahayag mo ba sa Yesu Cristo ay anak ng Diyos na iyong Panginoon at tagapagligtas at ilalaga sa kanyang buong pagtitiwala sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban? Opo. Nangangako ka magiging tapat na lingkod ng Panginoong Jesus, tapat na miyembro ng kanyang iglesia, at tapat na kinatawan ni Cristo para sa mundo. Sabi daw, isang kaluluwa lang ang tumanggap, libo-libong kailan nagkakasaya sa langit. So dalawa po yan, tayo din po ay magsaya dahil sila po ay makakasama din natin sa langit pag ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, ang may lalang ng langit at lupa. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataon na ito. Naihiyag namin, na-appreciate kami, nabusog kami sa salita mo, at ang grasya mo, Panginoon, ay talaga po hindi na umubos. Wala kang pinipili, Panginoon. Lahat po ay ililingkod mo basta lumapit po sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami lahat ng spiritual na pangangailangan namin. Lagi ka namin hanapin, lagi kami magtutok sa salita mo, at unti-unti mo kami baguhin dahil di namin kaya baguhin ang sarili namin, Lord. Maraming pong salamat, patubayan mo ang bawat isa sa amin. Dito po ay sa aming hiling sa pangalan ni Jesus.